Sino si Alden Richard? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Si Alden Richards, ipinanganak bilang Richard Reyes Fulkerson Jr., noong 2 ng Enero taong 1972, ay isang sikat at premyadong Pilipinong aktor, host, entrepreneur, producer, at direktor. Siya ay kilala sa buong bansa bilang Asia's multimedia star, dahil sa kanyang malawak at matagumpay na karera sa telebisyon, pelikula, musika, at negosyo, mahahalagang detalye ng kanyang karera. Pagsisimula, isinilang siya sa Santa Rosa, Laguna. Pumasok siya sa showbiz matapos maging commercial model at sumali sa mga lokal na patimpalak tulad ng Ginoong Laguna. Tama ka, iyan ang naging ugat ng kanyang karera bago siya naging isang malaking bituin. Bago pinalad sa telebisyon, hinarap muna niya ang iba't ibang pagsubok sa mga audition. Narito ang ilang karagdagang detalye sa kanyang pagsisimula. Tunay na pangalan, Richard Reyes Fulkerson Jr., inspirasyon sa pag-aartista, ang kanyang yumaong ina ang may pangarap na siya ay maging aktor. Ito ang naging pangunahing motibasyon niya para magpatuloy sa industriya. Mga unang audition, sumali siya sa mga sikat na reality talent search tulad ng Starstruck ng GMA Network at Pinoy Big Brother ng ABS-CBN, ngunit hindi siya pinalad na makapasok sa mga ito noong unang break sa TV. Opisyal siyang ipinakilala ng GMA Network noong 2011 sa seryeng Alakdana, kung saan ginamit niya ang screen name na Alden Richards. Dito nagsimula ang kanyang sunod-sunod na pagbida sa mga drama. Ang Aldab phenomenon, lalo siyang sumikat noong 2015 nang maitambol siya kay Maine Mendoza sa Kalyeserye, segment ng noontime show na Itbulaga, na lumikha ng tanyag na tambalang Aldab. 3 sitesang Aldab phenomenon noong 2015 ang itinuturing na pinakamalaking pagsabog sa kasaysayan ng Philippine television at pop culture. Binubuo nina Alden Richards at Maine Mendoza, na kilala noon bilang si Yaya Dub. Ang kanilang hindi inaasahang pagtatambal ay nagdulot ng mga sumusunod na makasaysayang pangyayari. Aksidenteng pagtatambal. Nagsimula ang lahat noong 16 ng Hulyo taong 2015 nang mag-blush si Maine sa split screen habang pinapanood si Alden. Nakita ito ng mga direktor ng Itbulaga, at agad na binuo ang kwento ng Kalyeserye, Lola ni Dora at Courtship. Ang kwento ay umikot sa pag-ibig nina Alden at Yaya Dub na hinahadlangan ng karakter ni Wally Bayola na si Lola ni Dora. Dito sumikat ang mga katagang, Sa Tamang Panahon. Tamang Panahon Concert, noong 24 ng Oktubre taong 2015, napuno ng Aldab ang Philippine Arena, na may mahigit 55,000 na manunood, para sa kanilang unang opisyal na pagkikita ng walang hadlang. Ang kinita sa concert ay ginamit sa pagpapatayo ng mga library sa buong bansa. Twitter World Record. Ang opisyal na hashtag ng concert na Aldab Tamang Panahon ay nakalikha ng mahigit 41 milyong tweets. Ito ang bumasag sa pandaigdigang record ng Twitter, X, para sa pinaka-pinag-usapang event. Tinalo pa ang 2014 World Cup match ng Brazil at Germany, komersyal na tagumpay, dahil sa kanilang kasikatan. Naging sunod-sunod ang kanilang mga television commercials, endorsements, at mga pelikula tulad ng My Babe Love, 2015, at Imagine You and Me, 2016. Kasaysayan sa takilya, siya ang bida sa mga pinakapiling pelikula sa kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang dito ang Hello, Love, Goodbye, 2019, at ang karugtong nitong Hello, Love, Again, 2024, kung saan katambal niya si Catherine Bernardo. Ang kanyang pagbida sa dalawang pelikulang ito ang nagluklok kay Alden Richards bilang isa sa mga pinaka-blockbuster na aktor sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang tambalan nila ni Catherine Bernardo, na tinatawag ng mga tagahanga bilang Kathden, ay napatunayang may pambihirang hatek sa takilya. Narito ang mahahalagang tala at kasaysayan na itinala ng mga pelikulang ito. 1. Hello, Love, Goodbye, 2019, ang kwento, ginampanan ni Alden si Ethan, isang bartender, habang si Catherine naman si Joy, isang overseas Filipino worker, OFW, sa Hong Kong.
Ipinakita ng pelikula ang totoong buhay, sakripisyo, at mga pangarap ng mga Pilipino sa ibang bansa. Karangalan sa takilya, kumita ito ng mahigit 899 na milyong piso worldwide. Hawak nito ang titulo bilang pinakamatagumpay na pelikulang Pilipino sa loob ng ilang taon. 2. Hello, Love, Again, 2024, ang karugtong. Ito ang makasaysayang unang pagtutulungan ng dalawang higanteng media companies, ang Star Cinema ng ABS-CBN at ang GMA Pictures. Sinundan nito ang kwento nina Joy at Ethan matapos ang 5 taon, kung saan nagkita silang muli sa Canada. Kasaysayan sa box office, ang pelikula ay gumawa ng kasaysayan bilang pinakakumitang pelikulang Pilipino sa buong kasaysayan, highest-grossing Filipino film of all time, na umabot sa kabuuang 1.6 na bilyong piso sa buong mundo. Pandaigdigang record, pumasok ito sa top 8 ng box office sa United States sa opening weekend nito at ipinalabas sa mahigit 1,100 na sinehan sa iba't ibang bansa. Dahil sa tagumpay na ito, lalong pinagtibay ni Alden ang kanyang titulong bilang Box Office King. Mga parangal, nagwagi na siya ng maraming acting at entertainment awards, kabilang ang Asian Star Prize sa Seoul International Drama Awards noong 2019. Ang pagkakaloob sa kanya ng Asian Star Prize noong 2019 sa Seoul, South Korea ay isa sa pinakamalaking patunay ng kanyang talento na kumikilala sa kanya hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong Asya. Sa kanyang talumpati noon, inialay niya ang parangal para sa mga Pilipino at para sa kanyang yumaong ina. Bukod sa prestihiyosong parangal na ito, narito ang iba pang malalaking acting at entertainment awards na napanalunan ni Alden Richards sa kanyang karera, mga parangal sa pag-arte, acting awards, TMPC Star Awards for Movies, nanalo siya bilang Movie Actor of the Year para sa kanyang natatanging pagganap bilang Ethan sa Hello, Love, Goodbye, 2019. Box Office Entertainment Awards. Paulit-ulit siyang pinarangalan ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation. Nakamit niya ang mga pinakamataas na titulo tulad ng Phenomenal Box Office Star para sa Aldab at Kathden, at Box Office King, TMPC Star Awards for Television. Ilang beses siyang kinilala bilang Best Drama Actor para sa mga serye tulad ng Ilustrado, kung saan ginampanan niya si Dr. Jose Rizal at Alaala, A Martial Law Special, mga parangal sa musika at pagtatanghal awit awards. Bilang isang recording artist, nakatanggap din siya ng mga parangal at sertipikasyon, tulad ng Diamond at Platinum Awards, mula sa Philippine Association of the Record Industry, PARI, para sa kanyang mga album sa ilalim ng GMA Music, FAMOS Awards. Ginawaran din siya ng mga espesyal na pagkilala tulad ng Iconic Movie Actor of the Year dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino. Iba pang hilig at negosyo, bukod sa pag-arte, siya ay isang CEO at negosyante na nagmamay-ari ng mga restoran at sariling production company. Kilala rin siya bilang isang masugid na gamer at streamer. Si Alden Richards ay hindi lamang isang mahusay na artista kundi isang matalinong negosyante, entrepreneur, at tech enthusiast. Ginamit niya ang kanyang kinita sa showbiz para magtayo ng mga negosyong pangmatagalan. Narito ang mga detalye ng kanyang buhay sa labas ng telebisyon at pelikula. 1. Ang kanyang production company Myriad Corporation, ito ang sariling kumpanya ni Alden. Hindi lamang ito nag-oorganisa ng mga malalaking konsyerto, tulad ng Eraserheads, ang huling El Bimbo concert noong 2022, kundi nakikipagtulungan din sa pag-produce ng mga pelikula at digital content. Sa pamamagitan nito, siya ay isa ng ganap na kumpanyang CEO. 2. Mga restoran at pagkain Conscious Garden Cafe ₱400 minus 1,400 Restaurant Tagaytay City, Cavite, Philippines. Isa ito sa kanyang mga unang pamumuhunan, isang restoran na naghahain ng mga tradisyonal na lutong Pilipino na may mga sangay sa Tagaytay at Silang, Cavite. McDonald's franchise 4.1, 1.1K, ₱1,500 fast food open Binyan, Laguna, Philippines. May-ari din siya ng isang sangay ng sikat na fast food chain sa Binyan, Laguna,
na kanyang bayan. 3. Hilig sa gaming at esports. Masugid na gamer, kilala si Alden sa gaming world bilang Alden Richards 02. Madalas siyang mag-stream ng kanyang paglalaro ng mga sikat na laro tulad ng Mobile Legends, Bang Bang, Ragnarok, at PUBG, Myriad Esports. Dahil sa kanyang pagmamahal sa gaming, nagtayo rin siya ng sarili niyang esports team at nag-organisa ng mga tournament para tulungan at bigyan ng platform ang mga lokal na manlalaro sa Pilipinas. 4. Advokasya at Pagtulungar Foundation. Bukod sa negosyo, mayroon siyang sariling pundasyon na nagbibigay ng scholarship sa mga kapaspalad na kabataan upang makapagtapos ng pag-aaral. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Katden, Alden at iba pang showbiz ganap ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please wag ninyo pong kalimutan i-share para ma-update kayo sa aking videos patungkol sa mga artistang gusto ninyo. Follow, subscribes, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang Uno Mitch Quotes. Watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.